May 6, 2023, naniyaya kami ng kaibigan namin na gumala kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman napunta kami sa bayan ng Bulalakaw. Isa ang Pucanal Island sa mga ipinagmamalaking isla sa bayan ng Bulalakaw, Oriental Mindoro. Dito, makikita ang puting buhangin, preskong hangin, asul na tubig dagat at tahimik na kapaligiran. Ito ang tamang-tama para sa mga nagnanais na mag-relax at ipahinga ang katawan at isipan dulot ng stress. Ang maganda nitong rock formation na nakatayo sa gilid ng isla ay misulang fortress ng lugar. Sa ilalim ng matawid na bato ay matatagpuan ng 3 kuweba na tahanan ng mga paniki. Ang paligid ay napapalibutan ng mga bakawan na nagsisilbing proteksyon ng mga isda at iba pang lamang dagat. At dahil hindi kami nakontento sa naging gala namin sa Bulalakaw, May 13, 2023, bumalik kami para pumunta naman sa Sugikay. Ang Sugikay Island ay isa ring mainam na lugar upang lumayo sa maiingay na tunog ng mga sasakyan sa lungsod dahil sa ipinagmamalaki nitong makapigil hininga ang ganda ng kalikasan ng buong isla. Habang papalapit kami sa isla, namangha kami sa dami ng mangrove sa bakawan at puno ng mga nyog at halos napapalibutan na nito ang buong isla. Ang islang ito ay matatagpuan sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ito ay 10 hanggang 15 minutong biyahe mula sa Barangay San Roque hanggang Barangay Bangkal para sa isa pang transportasyong papuntang Sugikay Island. Ito ay isa pang 10 hanggang 15 minutong biyahe sa bangka papunta sa isla ng Sugikay. May mga bangkang demotor na maaaring arkilahin para sa isang araw na paglalakbay papunta sa islang ito. Masasabi kong napakaganda at napaka-relaxing ng lugar. Tamang-tama para sa mga taong na-stress na sa buhay.
July 14, 2022, nang unang pumunta kami sa Bulusan Park na matatagpuan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ang Bulusan Park ay lugar para sa mga tao na naghahanap ng magagandang lugar na may tahimik na kapaligiran at tangko para sa paggugol ng ilang oras na kasiyahan kasama man ng pamilya o mga kaibigan. Dahil binubuo ito ng maluwag na lugar na kinabibilangan ng maraming simpleng recreational facility tulad ng walking path, benches, magagandang estatwa at ilang mga laro para sa mga bata at iba pa. Bilang karagdagan, ito ay tahanan ng ilang magagandang hayop tulad ng tigre, kuneho, agila, ostrich at iba pang uri ng mga ibon at marami pang iba. December 30, 2023, nang maisipan namin pumunta sa Bansud para masaksihan ng mga kakaibang pailaw dito. Kasama kong pumunta ang mga pinsan ko dito para naman daw masulit nilang kanilang bakasyon. Sa tapat lamang ng Municipal Hall ng Bansud ang Municipal Park. At ang plaza ay isang maluwag na recreational ground na nag-aalok ng paddle boating. Ang lugar na ito ay puno ng mga pailaw, parte ng selebrasyon para sa nagdaang Pasko. Napatunayan na ang plaza ng bayan ng Bansud ay walang kapantay dahil hindi lamang ang mga taga-Bansud mismo ang bumiyag sa lugar na ito kundi ang ibang mga tao mula sa mga kalapit na bayan. Ang simoy ng malamig na hangin ay nakakaalis ng stress at depression. Ang plaza ng bayan ng Bansud ay hindi lamang para sa mga layuning libangan kundi para din ito sa mga pangwakas na aktibidad.
August 9, 2023, nang magkayayaan kami magkakaibigan na kumain sa labas, ngunit hindi naman sinabi kung saan. Kaya natagpuan na lang namin ang aming mga sarili sa Kalapan na gumagala at napagkasunduan na puntahan ang Abaton Bridge. Ang Abaton Bridge ay matatagpuan sa Barangay Parang, Calapan City, Oriental Mindoro. Ang tulay na ito ay itinayo upang ikonekta ang silangang bahagi ng lungsod ng Calapan at bayan ng Nauhan. Mula sa nasabing tulay, matatanaw mo ang isang napakagandang tanawin at talaga namang mararamdaman mo kapag ito ay umuuga. December 28, 2023, niyaya kami ni Papa na pumunta sa Mangyan Heritage. Kung pupunta kayo dito, ay maganda kayo ng 50 pesos para sa entrance fee. Pagpasok mo pa lang, ay makikita mo na mga gawa ng ating mga katutubong Mangyan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pwede ang mag-video sa loob. Ang Oriental Mindoro Heritage and Cultural Center ay binuksan para sa pampublikong panonood ng mga sining, artifact at mga talaang pangkasaysayan na bumubuo sa mayamang pamana ng 8 tribo ng Mangyan sa lalawigan. Ito ay naglalaman ng mga produktong gawa ng mga katutubo mula sa iba't ibang panig ng lalawigan at itinataguyod ng OMHCC ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mga gawa at kultura ng mga Mangyan ng Mindoro. Ganda at paniguradong marami kayong panibagong aral na mapupulot patungkol sa mga katutubong Mangyan ng ating probinsya.